At kuya, nag-leak ang isang audio ng kalbong vlogger. And actually, kaibigan ko to. Not so close, pero paminsan-minsan tumatawag to sa akin. Ilang beses ako natawagan nito eh. And medyo ano siya, maharot siya. Kasi pareho kaming akla. Akla itong kalbong vlogger na ito. Ano to, walang preno ang bibig. Okay? Um, Naiingit nga ako eh. Kasi kaya niyang maging balahura. Aminado naman siya na parang elementary lang ang kanyang naabot. Right? So, malakas ang loob dito magmura-mura, gumamit ng mga profanity, mga curse words, ganan, pati yung mga puki, kiki, pipi, lahat na lumalabas sa bibig nito, no? Balahurang-balahura ang bunganga nito. Pero inunawa namin to nung mga panahon na yan, DDS pa siya, even Banat Bay appreciated this vlogger for being straightforward, vulgar, and whatnot. Kasi nga mas balahurang bumanat, walang preno, 'di ba? Walang pigil, walang takot. 'Yun naman talaga ang kailangan natin kasi si Banat Bay kahit na maangas bumanat subtle din noon bilang defender ni PRRD, 'di ba? Pero itong vlogger na ito talagang mura kung mura, shoot ng ina mo. Lahat na, hindi mo niyo malalamon marami namang naaaliw sa kanyang ganyan kasi deserve naman po ng mga dilawan noon na naging pink na namamura. Kasi ang mga dilawan ay 'di ba, nakipag-tandem na sa mga kaliwang grupo. So salot na salot sa lipunan ang mga teroristang grupo at dinidikitan naman ng mga dilawan. So 'di ba? Pausad na tayo noon, hinahatak lang tayo pababa ng mga utak talangkang dilawan ng mga panahong 'yon. Pasintabi sa mga matitinong dilawan. Hindi ko kayo gine-generalize, alright? Pero yun nga po, deserve ng mga kalaban ni PRRD no ng malulutong na mura at naibibigay ito ng kalbong vlogger na ito at naging kaibigan namin siya ni Banat Bay. Tumatawag to dati sa amin and then somebody warned me of this person na nagre-record ito ng mga audio, ng calls at ginagamit niyang expose. Kaya marami siyang followers noon kasi dikit siya sa mga kilalang politiko, mga ate at kuya, okay? Tinatawagan niya sina Senator Bongo, dikit siya sa mga kilala big time na politiko kasi nga ang pamilya niya ay angkang politiko dyan sa Cavite, I think Imus, no? Yung tiyuhin niya ay isang kongresista, pero siya ay hindi yata nakatira siya rin naman nagsabi, sa Baguio siya nakatira, di ba? And then, well, kung sisilip ka sa channel ko, kapatid naman kita sa pananampalataya, pareho tayong akla, hindi kita binabalahura dito. Ang sasabihin ko, pasubalian mo man to or aminin, ay galing din sa mga convo natin, kahit ilabas mo pa yung recording ng tawag natin. He's proud na siya ay sustentado ng kanyang mga kamag-anak, like malaki mga ate at kuya ang perang involved. If my memory will serve me well, tumatanggap siya ng 50 to 100 a month. Laki, di ba? Maalin man sa amounts na yan. 50 to 100. At madali siya nakakahingi sa kanyang, I think tiyuhin niya yung, baka patay na yon, hindi ako sure eh. Isa sa mga kongresista no na sumabon ng bonggang-bongga sa Katol Network nung nag-a-apply sila ng prangkisa. ABS, yung Mighty Five na yan, yung maaangas na 5 kongresista na hindi na gumisa ng bonggang-bongga sa ABS-CBN, hindi nagpasindak sa oligarch na mga may-ari ng ABS-CBN, kaya hinangaan natin yung mga politikong yan. Yung isa sa mga kongresista doon, kapilyedo niya, tiyuhin niya. Okay? So, ang sabi, nung kakilala ko, if not itong mismong kalbong vlogger na tumawag sa akin ng siguro 2 beses. Kasi nga, naging magkakakampi kami, mga Duterte supporters kami. Sabi sa akin, para hindi na to, di ba, magwala or magkalat pa at gumawa pa ng mga pangit na ikasisira ng reputasyon ng kanilang pamilya kasi ang pamilya nito, kung hindi ako nagkakamali mga ate at kuya, ay mayaman sa Cavite. Sa Imus pa lang mga ate at kuya, may alam akong subdivision na apelyedo nila. Sa apelyedo nila nakapangalan yung isang subdivision, baka sila nga may-ari nun eh. O alam niyo na, ang apelyedo ng mga yan. Tingnan niyo sa comment section, magtanong kayo, alam ng ibang Mawinians yan. Okay? So, may isang subdivision sa Imus na nakapangalan sa kanila mga kuya. Ganon sila kayaman, big time. Hindi ko alam kung legal kung sila ay old rich or legal yung kanilang yaman. Kaya alam naman natin ang mga kongresista sa panahon ngayon. And even kina PRRD,
Alam niyo naman, mga buhaya naman ang nasa lower house, di ba? Even sa upper house, sa Senate, lahat sila buhaya. Lahat ng mga kongresista niyan, buhaya. Mapa senador, mapa, di ba? Representatives. Okay. Kaya nga tinatawag silang representatives. Thieves. Okay? So, tawag-tawag siya, ang mga tinatanong sa akin, mga tungkol sa panlalalaki, marami siyang lalaki, na pag-uusapan yan kasi pareho kaming akla, wala ng preno-preno. Ako naman, wala naman akong ma-share sa kanya na katulad niya na malupit sa panlalalaki, nagsiselfie pa nga, minsan hawak ko yung pera, ang gagwapo ng mga boys nito. Alam niyo naman dyan sa Baguio, nagbabahag talaga ang mga lalaki, di ba? Tangga kung tangga, labas pisngi ng puwit, di ba? Labas abs. Walang, kahit na malamig sa Baguio, talagang walang inhibitions ang mga natives, di ba? Mga katutubo ng Benguet, na sexy talaga. Kaya siguro, hindi ko alam kung dugong ganyan sila, no? Katutubo dyan. Pero ang alam ko, ang lahi kasi nila ay, hindi ko siya masyadong kilala kasi mga 2 beses lang naman niya akong tinawagan. And medyo umiiwas ako dito. Hindi ko rin kaya ang kanyang mga pagmumura. Mahirap pag kinalaban tong taong to. Si Miss Maharlika nga na hindi siya kinakalaban, hindi siya pinapansin, grabe niya balahurain. Nakesyo tomboy si Miss Maharlika, kumakain ng pokelya ng babae, may tomboy na jowa, pokpok si Miss Maharlika. Ganun niya balahurain, doon ako na turn off sa kanya. Okay? Ano ang proof niya sa mga ganun? Actually, libelous ang mga pinagsasabi dito, katulad rin nung Nima Galicia na babaeng nagparetoke ng labi na isa rin sa Ensaymada. Itong kalbong vlogger is considered to be one of the Ensaymada vloggers. Audio niya ang nag-leak, mga ate at kuya, na kinakausap niya. Tamad to mag-type, mga ate at kuya. Kung mag-type to, mali-mali ang grammar, mali-mali ang spelling, hindi marunong gumamit ng punctuation marks, ganan, kung ano pa man. Alam ko kung mas mahilig itong tumawag kasi hindi niya forte ang mag-chat. Tsaka mga kuya, lalo na pag nagkakaedad tayo, mas gugustuhin talaga natin. Kaya si Smugs siguro ganyan, di ba? Hi, Louie, yada-yada. Mas komportable kasi mag-voice record kung matututunan mo na lang yan or mag-video call ka na lang rather than you typing at malalait pa ang grammar mo. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Maraming grammar police. Which hindi naman dapat importante, di ba? Kaya lang, syempre, magkakamali-mali ka, baka hindi ka maintindihan, itawag mo na lang. Nag-leak yung audio nito at shinare po ni Boss Dada. I think isa siya sa Banateros. And makikinig tayo dito. At hindi man pa, kasi ingat na ingat itong kalbong vlogger na pangalanan kung sino ang kanilang benefactor or whatever, yung magbabayad sa kanila. Pero at the end of the call or at the end of the audio record na sinend niya sa group chat nila, nabanggit din niya yung kung sino ang malaking tao na ipopromote nila and probably magbabayad para sa kanila. Ang allegations po, mga ate at kuya, para hindi maputukan ang mag-asawang kuting at ahas, itong mga vloggers, mapa-ensaymada at kung sino man yung mga paid vloggers na yan, may mga nakatokang kongresista para sa mga to. Ang assignment di umano ng mga kongresista ay hindi lang magsalita para ipagtanggol si Kuting or siraan si VP Sara, at the same time i-handle ang mga grupo ng mga vloggers na ipopromote ang mga dapat pabanguhin na mabantot naman na sa pang-amoy ng mga Pilipino kasi nga wala namang ginagawa, mga inutil, dinadaan sa ayuda, akala siguro lahat kayang suhulan ng pera katulad ng mga vloggers na ito. Pakinggan po natin itong video, itong audio ng vlogger na ito. Actually, marami ito, mga ate kuya. There are several recordings at may mga screenshot pa nga po ng mga listahan ng mga vloggers na nire-recruit nila to promote itong mga politikong demonyo. Ito ay video ni Boss Dada. Sabi po ni Spokes Harry, may feedback. Okay, let's listen. Kaya may mga sabay-sabay na kumpas yan dahil dito, ha? Dahil dito, pakinggan nyo. Sabay-sabay na vlog. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magpakatot
totoo tayo, ha? Kaya tayo nagbablog para kumita. Ha? Yan ang totoo. Okay? Ito ang literal na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Now, dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Pero bukas i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta't ang the best, prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explain ninyo na ang... At ang maganda rito, Bes, hindi yung vlogger na 1 buwan, 3 buwan, 4 buwan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Okay? Alam nyo na siguro kung bakit pare-parehas sila ng kumpas. Kaya yung sinasabi ng mga bobong vlogger sa kabila, kung ano yung sinabi ng isa, yun din sasabihin ng isa, yun din sasabihin ng isa, yun lang assignment nila. Armageddon. Armageddon. Kilala ko yung boses na yun at hindi ako pwede magkamali. Hindi naman siguro yun AI. Marami ng allegations patungkol sa taong yan. Yung nagsasalita kanina na hindi GCash, kundi cash to cash basis ang bayad. Siyempre para walang paper trail, walang screenshot, abutan, kaliwaan. Katulad nung nakagat ng aso nung nagbayad siya ng 100K. Abogadong inutangan niya na abogado niya na puting. So, every 13th and the 30th, kinsenas katapusan ang sweldo. At sa pagkakaalam ko, sa napanood kong, thank you so much po RB, sa pagkakaalam ko sa ibang vlogger na nag-reveal ng, may mga screenshots ako ng mga pangalan ng, nasa screenshot ko yung leader namin dati sa Team Tubol. Siguro hindi siya sa Team C. Ang Team C po kasi, ang alam ko, 60K a month. Pero kinukupit di umano ng nag-iintindi at uma-attend sa meeting, 'di ba? Na 'yan. Ang napapapunta lang daw po sa mga bagong recruit na vloggers, yung Team C or pangatlong grupo ng mga vloggers ay 30K. It's supposed to be 60K, kinupit na. Kanya-kanya silang nakawan. Tuso. Alam nyo, ito may mga video recordings yung kalbong vlogger na yan na, well, even siya, nagmamalaki siya eh. Madali siyang makakahingi kahit kani-kanino. Kay Senator Bongo, nakahingi yan ng pamasahe papuntang Bicol to campaign for Isko, yada-yada. Diba? Nabanggit na, may napanood akong vlog niya na ganyan eh, na humingi siya kay Senator Bongo, siguro mga 50K yun, papuntang Bicol. And then, ang kinakampaign naman nila si Yorme eh. Pero kung sino-sinong mga, even si Tolentino, si Tol, nakakahingi siya dyan kay Senador Tolentino. Proud na proud siya kasi nga kaya niyang tawagan ang mga big time na mga tao, nakakahingi siya. Hindi problema ang pamadyak, pangrenta ng van sa mga magsasama-samang vloggers. Kung ang pamasahe kayang sagutin ng kung sino-sinong nilalapitan niyang politiko at hindi alam na ganun pala ang sistema niya. Ang alam lang po kasi ng ibang mga politiko ay yan ay pamangkin or kamag-anak ng isang kilalang kongresista kaya pinagbibigyan nila kung humihingi. Akala siguro ng hinihingan niya, kinakampanya niya. Iba naman ang kinakampaign or whatever, pero ang dali niya makahikayat kani-kanino. Kasi nga mahihiya kang tumanggi, humihingi nga yan dati, di ba, ng mga
pambili ng wheelchair sa kanyang mga viewers. Kasi may mga tinutulungan siyang mga, ano ba yan, yung mga, yung mga pilay or whatever, na binibili niya ng wheelchair. Ang laki-laki ng mga binibigay ng mga followers niya, di ba? May mga 50K, gano'n, 10K. May mga taga-Japan nagbibigay dyan eh. Actually, dati merong isang Mawinians na barya-barya lang ang bigay sa akin. Hindi ko sa minamaliit ah. Pero kapag nagbigay sa kanya, matindi. Ang laki. 'Di ba? Kaya lang, yun nga, iba ang kanyang sinuportahan, iba ang akin, magkakaiba kami, pero ganyan pa rin yung sistema niya, no? Yun. Kakaloka. And mga ate at kuya, huwag nating alisin dito yung possibility na US ang nagpa-finance sa mga trolls, sa mga Pilipino, not just sa mga vloggers, even sa mga politicians and mainstream media, para i-demonize ang mga Duterte at ang China. Di ba may mga nag-reveal ng Reuters? Hindi pa natin pag-usapan yan. Binuking ng Reuters na ang US government, the Pentagon, was financing trolls, mga Pinoy, at kung sinong pwedeng bayaran, vloggers na mention yung Heydarian ni Sas, yung Richard Heydarian, isang profesor na Pinklawan, na dinidemonize yung Sinovac ng China. So itong pananahimik ng media, pananakot ng media noong panahon ng COVID, na grabe sila magbalita, grabe tumataas ang bilang ng ganun, at may mga side effect ang mga bakuna ng China at kung ano-ano pa. Mukhang may napala ang mga TV giants ng Pilipinas, mainstream media, mapa-radyo, mapa-TV, mapa-periodiko, sa kademonyohan ng US na siraan ang bakuna ng China kasi China ang unang tumulong sa atin. Syempre, they felt guilty na sa kanila galing yung virus and they felt na sila yung may responsibility na gumawa ng vaccine at nakakahanga naman, nakagawa agad sila ng bakuna para maipamahagi kasi nga hindi mabuksan ang quarantine, ang paghihigpit ng bawat bansa, sa travel, sa bawat barangay, hanggat walang bakuna. Maraming nangamatay dahil sa alleged genocide ng US na yan sa atin. Hindi tayo mahal ng US, kuting magsalita ka. Maraming nangamatay sa kademonyohan ng US at ngayon kakampi ka sa US. Ayun, may nagsalita na nga, di ba? We don't want you. Hindi tayo gusto ng US, wala tayong pakinabang sa kanila, kundi gagamitin lang tayo for proxy war. Tayo ang lupa, nakaalyado nilang pinakamalapit sa China, kung magbobombahan man at least, hindi masisira ang US na nasa kabilang panig ng Pasifiko, apakalayo from China. Tayo ang madudurog. Nandito sila eh. Kaya mo pa bang palayasin ang mga Amerikanong yan, kuting? And kung huhugutin lang po ito sa loto or sa budget ng Pilipinas ang pambigay sa mga vloggers na ito, ay Diyos ko, sa kakuriputan naman, sa kaswapangan ng mga politiko sa pera. Hindi malayong may dito, may financial help at tinutustusan ng US. Itong pagdidemonize sa China, itong pagbabayad sa mga vloggers para i-demonize din si Pastor Quiboloy, ang mga Duterte. Hindi basta magsasayang ng pera ang mga politikong yan, kongresista man, si Kuting, si Butod, si Tamba, hindi magsasayang ng pera just to mapabango lang yung kanilang pangalan. Maraming napapalang limpak-limpak ang mga to. Libre na ngang nandito ang mga military base ng US na yan. Libre nga ba? Baka may kapalit. So itong pera pa 60,000 na iyan sa mga pipitsuging vlogger para lang pabanguhin si Tamba, siraan ng mga Duterte, chicken feed yan sa kanila. At dahil mahihirap tayo, kakagatin natin yan. 'Di ba? So, tanungin nyo ang inyong mga sarili. Deserve ba ng mga ensaymada vloggers na pakinggan at paniwalaan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe po.